Tulungan niyo po nawa ako na may pahayag ko po ang yung mga salita ng buong puso at kaluluwa. Ngunit hindi ang aking kalooban, kundi ang kalooban ninyo ang siya masunod, Panginoon. Naway magtagumpay kami sa aming pagsambang ito. Naway ang salita niyo itumanim sa aming mga puso at isipan. Maraming salamat po muli sa tagumpay na ibinigay niyo sa amin. In Jesus' name we pray. Amen. Hello. Hello. Okay. Basahin natin yung aklat ng awit 51. Awit. Hello. Awit 51 verse 1 to 11. Okay na. Okay, basahin natin sabay-sabay ang awit 51. Verse 1 to 11. Dalangin, paghingi ng kapatawaran. Ako'y kaawaan o mahal kong Diyos. Nangayon sa inyo sa kagandahang loob. Mga kasalanan ko iyong pag-ibig. Ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Linisin mo sana ang aking karumihan at ipatawad mo ang aking kasalanan. Ang pagsasalang ko ay kinikilala, nasa isip ko ay naalala. Sa iyo lang ako nagkasalang tunay at ang nagawa ko hindi mo nagustuhan. Kaya may matuwid ka na ako'y hatulan, marapat na ako'y iyong parusahan. Ako'y masama sa buhat ng iluwal, makasalanan na ako'y isinila. Nais mo sa akin isang pusong tapat, puspusin mo ako ng dulong mo wagas. Ako ay linisin, sana ako'y hugasan, at ako'y puputin ng galak at patay. Sa galak at tuwa ako ay puspusin, at muling babalik ang galak sa akin. Ang kasalanan ko iyon ang lumutin, lahat kong nagawang masamang pawiin. Isang pusong tapat sa akin ikain, bigyan mo o Diyos ng bagong damdamin. Amen. 11. Sa iyong harapan Huwag akong alisin yung pinito mo ang pagpagaliin. Amen. Amen. Okay, basahin natin ulit. Basahin ko ulit. Naka-ano na? Naka-ano na yung live mo? Naka-play na ba? Naka-play na kanina pa. Okay, basahin natin ulit 51. Ako'y kaawaan, mahal kong Diyos. Sang-ayon sa iyong kagandahang loob, mga kasalanan ko iyong pawiin. Ayon din sa iyong pag-ibig sa akin, linisin mo sana aking karumhan at patawarin mong aking kasalanan. Mga pagkakasala ko'y kinikilala, di ko malilimutan. Laging alaala sa iyo lang ako nagkasalang tunay. At ang ginawa ko'y di mo kinalugdan. Kaya may katuwiran ka na ako'y katulan, marapat na ako'y iyong parusahan. Ako'y masama na buhat ng isilang, makasalanan ng ako'y iluwal. Nais mo sa akin isang pusong tapat, puspusin mo ako ng dulong mong wagas. Ako ay linisin, sala ako'y hugasan at ako'y puputi ng lubos-lubusan. Sa galak at tuwa, ako ay puspusin. Butong nanghihinay muling palakasin. Ang kasalanan ko'y iyong limutin. Lahat kong nagawang masamay pawiin. Isang pusong tapat sa aking likain. Bigyan mo, O Diyos, ng bagong damdamin. Sa iyong harapay, huwag akong alisin. Iyong banal na espiritu'y paghariin. Amen. Itong chapter na ito, yun yung kinanta natin na huli. Yun yung kanta na yun na, sa huli. Okay, tayo. Okay, yung talata ng ating preaching ngayon ay, sa iyong harapay, huwag akong alisin. Iyong banal na espiritu ay paghariin. Ito yung kinanta natin kanina na, create in me a clean heart. Ang sabi doon, sa iyong harapay, isang pusong tapat sa aking likayin, bigyan mo, O Diyos, ng bagong damdamin. Yun yung kanina. Yun yung kanta na yung kinanta natin na kinuha dito sa chapter 51. Yung buong kanta na yun. Tagalog yun na kinanta. So itong awit na ito, na isinulat ni Haring David. Isinulat ito ni Haring David nung siya kumprontahin siya ni Propeta Nathan. Kinonfronta siya dahil sa kasalanan ginawa ni David. Nung time na yun na nagkaroon siya ng relasyon kay Bathsheba. Ang ginawa ni David,
nabuntis niya si Bathsheba nung panahon na iyon. At pagkatapos, nakaisip ng paraan si David na ipadala yung kanyang asawa doon sa digmaan para ito'y mapatay. Nung namatay na iyon, akala ni David na nagawa na niya ng paraan na mapagtakpan yung kasalanan niya. Pero hindi niya alam na walang natatago sa ating Panginoon. Alam ng Diyos ang lahat ng bagay. Kaya nga pinadala niya si Propeta Nathan para pagsabihan niya patungkol sa kasalanan niya. Kaya nga nung nasabi niya yung bagay na iyon, naibanggit ni David itong kathang ito sa Panginoon. Kung babasahin natin yun yung pagpapakumbaba ni David na nirecognize niya agad yung kanyang kasalanan. Talagang yung tipo na sinabihan siya ng Panginoon na ikaw ay nagkasala. Pagkatapos na sabi niya, ako'y kaawaan mo, O Diyos. Mahal kong Diyos. Sang-ayon sa iyong kagandahang loob, mga kasalanan ko'y iyong pawiin. Alam niya na nagkasala siya sa harapan ng Panginoon. Agad-agad lumapit siya sa harapan ng Panginoon para siya'y patawarin sa kanyang mga kasalanan. Alam ni David kung anong kayang gawin ng Diyos. Hindi natatakot si David na mawala yung kanyang posisyon bilang hari. Pero ang natatakot siya dito, sinabi niya dito na, huwag mo akong alisin sa iyong harapan. Takot siya na mawala sa harapan niya. Alam niyo kung bakit? Ganun na lamang yung relasyon niya sa ating Panginoon. Kung ikukumpara natin ang relasyon natin, yung relasyon ni David sa ating Panginoon noon, maituturing mo silang nagmamahalan talaga. Katulad ng isang nagmamahalan, alam nila ang isa't isa. Ayaw nilang mahiwalay sa isa't isa. Kapag nagkasala, agad-agad humingi siya ng tawad. Na-realize niya agad ang kanyang mga kasalanan. Kaya nga, yung ayaw niya na maalis sa kanya yung presensya ng ating Panginoon. Kaya nga, agad-agad humingi na siya ng kapatawaran sa kanyang mga kasalanan. Yun yung mahalaga. May pananampalataya siya at may takot siya sa Diyos. Yun ang napakahalaga sa isang mananampalataya. Kaya nga, sa ating mga kapatid, may mga kasalanan din tayo sa buhay natin na tanging ang Diyos lang ang nakakaalam. May mga bagay na kasalanan tayo na pilit nating tinatago, katulad ni David. Sinikreto niya, pinilit niyang itago ang kasalanan niya, pero alam ng Diyos ang lahat ng bagay. Pero tayo, may mga kasalanan tayo na ang Diyos lang nakakaalam ng lahat ng bagay na yan. Although na hindi natin kaya sabihin sa ibang tao yung mga kasalanan natin, pero sa Diyos, alam niya iyan. Huwag nating hintayin yung presensya ng ating Panginoon ay mawala sa atin. Huwag nating hintayin na mawala sa ating harapan. Alisin tayo sa harapan ng Diyos. Kasi nga, ang gusto ng ating Panginoon, pagsisihan natin ang ating mga kasalanan. Sa bawat pagkakasala natin, dapat natin mapagsisihan na ito. Huwag natin itong ilihim dahil alam ng Diyos ang ating mga pagkakasala. Yung para bang pinipilit natin na itago ang mga kasalanan. Halimbawa na lamang, ito ay halimbawa lang. Sa isang tao na, halimbawa sa isang lalaki, nang bababae siya, pinipilit niyang itago sa asawa niya. Hanggat hindi siya nabubuking ng kanyang asawa, patuloy pa rin siya mambababae. Ganun ang gagawin niya. Pero kapag nabuking na siya, anong magiging resulta? Masisira ang pamilya nila. Ganun ang nais ng ating Panginoon. Dapat sa bawat pagkakasala natin, harapin natin ito. Pagsisihan natin ang ating mga pagkakasala. Ganun ang ginawa ni David. Kaya nga nasabi niya na sa awitin na yun na puro paghingi ng kapatawaran. Nakikiusap siya na huwag mawala sa kanyang presensya ng ating Panginoon. Alam niyo kapatid, gaano kasakit yung isang bagay na maramdaman ninyo na mailayo kayo sa Panginoon. Naranasan niyo na ba na yung lumuha ka dahil sa iyong mga kasalanan, lumuha ka na magkakalong sipon? Yung bang sobrang pagsisisi mo sa harapan ng Panginoon na, Lord, nagkasala, patawarin mo ako sa aking mga kasalanan. Yung bang ganong klaseng damdamin mo sa harapan ng Panginoon kasi nga na-realize mo na nagkasala ka sa Kanya. Ganon ba yung tipo na ginawa ni David? Nagawa pa niyang mag-fasting ng 3 araw para lamang mapatawad siya sa kanyang kasalanan. Nagsuot siya ng sakong panluksa. Hindi siya kumain ng 3 araw para lang patawarin siya ng ating Panginoon sa kanyang pagkakasala. Ganon kalaki yung pagpapakumbaba na ginawa ni David dahil sa kasalanan ginawa niya. Tayo, naranasan na ba natin na magpakumbaba sa harapan ng ating Panginoon? Nagawa na ba natin na magkasala tayo, mag-fasting tayo, at humingi tayo ng kapatawaran sa ating mga kasalanan?
Sabi nga ng ating Panginoong Yesus sa John chapter 14 verse 15, kung iniibig ninyo ako, tutuparin ninyo ang aking mga itinuturo. Gaano kahalaga sa inyo ang relasyon ng ating Panginoon? Sa relasyon niyo sa ating Diyos. Yung ba sasabihin, Lord, kahit anong mangyari, lahat ng bagay gagawin ko para sa iyo. Masunod lamang kita sa harapan mo. Pero alam niyo kung anong mahalaga para sa mga tao. Ang mahalaga para sa mga tao, especially sa mga tao sa salibutan, is pera. Pera ang mahalaga sa mga tao sa panahong ito. May kwento rito sa Biblia na sinasabi yung patungkol sa pagsunod. Kahalagahan ng pagsunod. Sabi nga ng Panginoon, kung iniibig ninyo ako, tutuparin ninyo ang aking mga itinuturo. Kung kilala ninyo si Haring Saul. Si Haring Saul, siya yung unang hari na itinalaga ng ating Diyos. Siya yung unang hari na itinalaga ng ating Diyos nung panahon ng mga Israel. Ang sabi ng mga Israel, bigyan mo kami ng hari na mangunguna sa amin katulad ng mga ibang bansa. Pero ang sabi ng Diyos, itinakul na ako ng mga Israel. Ako ang kanilang hari, pero naghahanap sila ng hari. Nung panahon na iyon, ang propeta nila ay si Samuel. Ang sabi nila, sige Samuel, bigyan mo sila ng hari. Pero itinalaga ng Diyos si Haring Saul. Ang sabi niya, nung panahon na iyon, nakipagdigma sila sa Amalek. Ang sabi niya, sinabi ni Samuel kay Saul, isinugo ako ng Diyos upang ipabatid sa iyo kung anong pinapasabi ng ating Diyos. Ang sabi niya, pumunta ka, lusubin mo ang Amalek. Paparusahan ko sila kung paano pinarusahan ng Amalek ang Israel. Parurusahan ko rin sila. Patayin mo ang lahat ng tao doon, sirain mo lahat ng ari-arian nila, patayin mo mula matanda hanggang sa sanggol. Wala kang ititira sa kanilang lahat. Patayin mo silang lahat. Sinunod ni Haring Saul yung utos ng Diyos. So pumunta siya doon at pinuksan niya lahat. Pero isang bagay na hindi niya ginawa. Itinira niya yung hari, si Agag. Hindi niya pinatay. At yung mga matatabang tupa at mga mahalagang bagay na magaganda, hindi nila pinatay. Kinuha nilang lahat. Kaya nga sabi ng Diyos sa kanya, Samuel, itinakwil na ako ng iyong hari. Sumuway siya sa akin, hindi niya ako sinunod. Kaya nga nagkasala siya. Nagsisisi ako na itinalaga ko pa siya bilang isang hari. Kaya nga galit na galit si Samuel. Pumunta siya doon. Pinuntahan niya kinabukasan. Nagdasal si Samuel. Pinuntahan niya. Hinahanap niya si Haring Saul. Si Haring Saul, andun sa Caldeo, nagpapagawa siya ng monumento para sa sarili niya. Ibig sabihin, napakataas na ng tingin niya sa sarili niya. Nagpapagawa na siya ng isang estatwa para sa kanyang sarili. Ang sabi ni Samuel, nung una, napakababa mo. Pero ngayon, itinalaga ka bilang hari pero nagmamataas ka na. Naging mataas ka na. Bakit mo sinuway yung utos ng Diyos? Aba, sinunod ko naman yung utos ng Diyos Pumunta ako sa Amalekita. Pinuksa ko silang lahat. Pero tinira ko lang yung hari ng Amalek, si Agag. Pero yung sabi ni Samuel, ano yung naririnig kong mga ungol na mga tupa? Ang sabi niya, at mga unga ng mga baka. Yun mga yun. Kinuha yun ng mga Israel. Pinili nila yun para ihandog para sa iyo. Ang sabi niya, ganun ang sabi niya. Pero ano sabi niya? Alam mo ba, higit na nagugustuhan ni Yahweh ang handog. Sabi niya, ang handog. Mas higit na magugustuhan ni Yahweh ang handog at hain kaysa sa pagsunod. Akala mo ba, sabi niya, akala mo ba, mas gugustuhin ni Yahweh ang handog at hain kaysa ang pagsunod sa Kanya? Mas gusto ng ating Panginoon ang pagsunod kaysa sa mga handog. Ang sabi niya, mas mabuti ang pagsunod kay Yahweh kaysa paghahandog at ang pagkain ay higit sa haing taba at tupa. Ang pagsuway sa Kanya ay kasing sama ng pangkukulam. Ganun katindi ang pagsunod sa ating Panginoon. Kapag sinuway mo yung utos ng ating Panginoon, kasintindi ng pangkukulam. At ang katigasan ng ulo ay tulad ng pagsamba sa Diyos-Diyosan. Kaya nga sabi niya, sapagkat itinakwil ka rin niya bilang isang hari. Itinakwil siya bilang isang hari. Yan ang sinasabi ni David. Ayaw niyang itakwil siya ng Diyos. Sa atin, sa pagkakasala natin, nasusunod ba natin ang kalooban ng ating Panginoon? Hindi ba natin naisip na maaari tayong itakwil ng Diyos bilang mga anak niya? Ang ating Panginoon, kapatid, nakaupo tayo dito.
nakaupo tayo dito, nakikinig tayo ng salita ng Diyos. Pero, ang salita ba ng Diyos ay kasama natin? Or ibig ko ba sabihin na kasama mo ba ang ating Panginoon? Alam mo ba na nasa iyo pa ang presensya ng ating Panginoon? Kaya nga sinabi ko sa inyo, alam ng Diyos na tayo may mga kasalanan na inililihim. Pero, kung nagpapatuloy tayo sa ating pagkakasala, sa mga ginagawa nating mga kasalanan, nasa ating pa ba yung Espiritu ng ating Panginoon? Nasa ating pa ba yung presensya ng ating Panginoon? Kung tayo magpapatuloy sa pagkakasala sa harapan ng ating Panginoon, ang salita ng Diyos ay pinapakinggan lang natin pero hindi ito tumatanim sa puso natin. Kasi nga wala sa atin yung presensya ng ating Panginoon. Nandito lang tayo, nakaupo tayo, pero yung salita ng Diyos ay hindi tumatagos. Sabihin man natin na ito isang rebuke o isang blessing, pero wala pa rin para sa atin ang salita ng Diyos. Walang bisa ang salita. Kasi nga, wala sa atin na ang Panginoon. Hindi natin naiisip na, hindi natin naunawaan na tayo pala nailayo na sa ating Panginoon. Kaya nga sabi niya sa Jeremiah, parang makamandag na pana ang kanilang mga dila. Lahat na sinasabi ipawang pandaraya. Ang sabi pa niya, sila'y tinanim mo at nag-ugat, lumalago at namumunga. Maganda ang sinasabi, pero, ang sabi niya, pero, subalit malayo ka sa kanilang mga puso. Ramdam niyo ba sa bawat pagdalo ninyo sa gawain? Yung bang excitement sa pakikinig ng salita ng Diyos? Ramdam niyo ba yung araw ng linggo ay araw na mamimit ninyo ang ating Panginoon? Sa puso ninyo, ramdam niyo ba na kasama ninyo ang Panginoon? Masaya ba kayong lalakad sa harapan niya para magpuri sa ating Panginoon? Kaya nga sinasabi niya, mapalad daw, mapalad. Mapalad ang taong pinatawad na sa kanyang kasalanan. At pinatawad na rin sa kanyang mga pagsalangsang. Narito tayo sa harapan ng ating Panginoon. Kaya nga, yung tinatamasa natin, tinamasa mo na ang lahat, pero parang may kulang pa rin sa harapan ng Panginoon. Alam niyo anong kulang? Malayo ang Panginoon sa puso ninyo. Kung ramdam ninyo na malayo sa puso ninyo ang Panginoon, alam ninyo na may kulang pa sa buhay ninyo. Kulang. Kahit natamasahin ko na lahat ng bagay, pero kung wala ang Panginoon sa buhay ko, kulang. Dapat alam natin yan, ramdam natin yan sa buhay natin. Kaya nga narito ka, narito tayo sa harapan ng ating Panginoon para humingi ng kapatawaran sa lahat ng ating mga kasalanan. Narito tayo para tayo ay sumamba sa Kanya. Narito tayo para tayo ay makalapit muli sa ating Panginoon. Pero hindi tayo narito para lamang sa attendance. Para masabi natin, Lord, present ako. Quits na tayo para sa mga kasalanan na gawa ko sa iyo. Nakapagsimba na ako. Hindi ganoon. Ang gusto ng Panginoon, sincerity tayo sa harapan ng ating Panginoon sa paghingi natin ng kapatawaran. Yun ang gusto ng ating Panginoon. Kaya nga sabi niya, makinig man kayo na makinig. Pero hindi kayo makakarinig. Yun ang sabi ng ating Panginoon. Tumingin man kayo ng tumingin, pero hindi kayo makakakita kailanman. Sapagkat naging marupok ang inyong pag-iisip. Naging marupok ang inyong pag-iisip. Ang tao, sabi niya, mahirap makirinig ang kanilang mga tenga. At ipinikit nila ang kanilang mga mata. Dahil kung hindi kayo, sana'y nakakita ang kanilang mga mata at nakarinig ang kanilang tenga. Sana pinatawad ko sila sa kanilang mga kasalanan. Kaya nga narito tayo. Hindi lang tayo nakikinig ng salita ng Diyos. Kapag narinig natin, wala lang. Tumatalbog lang. Nakikinig lang tayo pero hindi tayo nakakarinig. Nandito tayo, tumitingin tayo pero hindi tayo nakakakita. Sana sabi ng ating Panginoon, nandito kayo. Sana nagsisi kayo sa inyong mga kasalanan. Pinatawad ko na kayo sa inyong mga pagkakasala. Yun ang nais ng ating Panginoon. Kaya nandito tayo sa harapan ng ating Panginoon para tayo humingi ng kapatawaran sa lahat ng ating mga kasalanan. Yun ang nais ng ating Panginoon. Kailan mo iisipin magsisi sa iyong mga kasalanan? Kailan mo na naisin? Kapag huli na ang lahat? Kapag ikaw ay matanda na? Kapag ikaw ay may karamdaman na? O kapag alam mo na malapit ka na mamatay? Kapatid, hindi natin alam kung kailan tayo mamamatay o kung kailan tayo kukunin ng ating Panginoon. Hindi natin alam yan. Kaya hanggat may pagkakataon ka, huwag mong sayangin ang pagkakataon
nahintayin pa yung pagkakataon na mamatay ka. At kapag namatay ka na, hindi mo na kaya pa magsisi dahil hahatulan ka ng ating Panginoon. Alam mo kung saan ka mapupunta. Sa impyerno ka mapupunta. Doon ang bagsak mo kapag hindi ka nagsisi sa iyong mga kasalanan. Kaya nga hanggat may pagkakataon ka, sikapin mo na mapagsisiyan yung mga kasalanan. Kaya nga nandito tayo sa harapan ng ating Panginoon. Lumapit tayo sa harapan ng ating Panginoon. Sabi niya, lumapit ka sa akin at pagagalingin kita sa iyong mga karamdaman. Yung karamdaman na ito na hindi kayang pagalingin ng anumang bagay sa mundong ito. Ito yung kasalanan na meron tayo na hindi kayang solusyonan ng mundong ito. Tanging ang Panginoong Jesucristo lang makakapagbigay sa atin ng kapatawaran sa lahat ng ating mga kasalanan. Sabi niya nga sa Isaias, pinagaling tayo sa ating karamdaman. Tayo pinatawad sa ating mga kasalanan. Ipinataw sa Kanya kaparusahan tayo ang dapat tumanggap. So, ibinibigay na sa Kanya ang lahat. Tayo, lalapit na lang tayo sa harapan ng ating Panginoon. Nang mamatay ang ating Panginoon, binuksan ang pintuan para sa atin upang tayo makalapit na. Kaya nga tayo nakakatawag sa Kanya na Ama, Ama ko. Kasi nga tayo itinuring na niya ng mga anak niya, hindi ng mga kaaway. Malaya tayo makalapit sa harapan ng ating Panginoon. Kaya nga sabi niya, sapagkat kabayaran, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Kung hindi natin pagsisisihan ng ating mga kasalanan, ang kabayaran ng kasalanan natin ay kamatayan. Ngunit ang kaloob ng ating Panginoon ay buhay na walang hanggan. Yun ang pangako sa atin ng ating Panginoon. Kaya tayo lumalapit sa Kanya at lumalapit din ng ating Panginoon upang tayo magkaroon ng buhay na walang hanggan. Hindi tayo magkaroon ng kamatayan. Kamatayan sa impyerno. Kaya nga nais ng ating Panginoon, habang nabubuhay tayo, ilapit natin ang ating sarili sa Kanya. Huwag nating ilayo ang ating sarili. Huwag nating ilayo, huwag nating hintayin na lumayo sa atin ang presensya ng ating Panginoon. Dahil ang Panginoon, kapag lumayo iyan, matakot ka na. Sige, lalayo ako sa iyo. Gawin mo lahat ng gusto mong gawin. Pero, ikaw ang bahala. Pagdating ng araw ng paghuhukom, sikapin mo na maligtas mo ang iyong sarili. Siguraduhin mo lang na makakarating ka ng langit sa sarili mong gawa. Kaya nga ang Panginoon lumalapit sa atin. Hindi lang siya lumalapit, kundi pinapadama ng ating Panginoon sa atin ang kanyang pagmamahal para sa atin. Pinapadama niya ito sa pamamagitan ng kanyang mga salita. Yung mga salita niya, pagpapaalala, ito man ay masakit para sa atin na pagpapaalala, pero ito ay makakabuti para sa atin. Sapagkat yan ang alam niya para sa atin na maliligtas tayo. Ang nais ng ating Panginoon, tinawag tayo upang tayo ay maging kabilang sa kanyang kaharian ng langit. Tinawag tayo upang tayo ay mapabilang sa kanyang mga pangako. Ito ay buhay na walang hanggan ibinigay sa atin ng mamatay ang ating Panginoong Jesucristo. Pangako niya yan para sa atin lahat. Kung tayo sasampalataya lamang sa kanyang bugtong na anak na si Jesucristo. Tinubos niya tayo sa ating mga kasalanan. Sa pamamagitan ng kanyang kamatayan, tayo ipinatawad na sa ating mga kasalanan. Malaya na tayo ngayon. Malaya na tayo sa mga kasalanan. Malaya na tayo sa kamatayan sa impyerno. Malaya na tayo sa parusa ng Diyos. Huwag na nating piliin pa ang kaparusahan mapunta sa impyerno. Ang Panginoon, minsan lang siya nag-alay ng kanyang buhay. Hindi na ito mag-aalay pa. Babalik siya dito para sunduin ang kanyang mga pinili. Kaya nga tayo, huwag natin sayangin ang pagkakataon na ibinigay sa atin ng ating Panginoon. Ang kanyang dugo at laman na ibinigay para sa atin. Minsan lang yun ibinigay. Kaya pahalagahan natin yung relasyon natin sa ating Panginoon. Ang ating Panginoong Jesucristo, nag-alay ng kanyang dugo doon sa krus. Ngunit ang katibayan na tayo muling bubuhayin, ang kanyang muling pagkabuhay sa ikatlong araw. Nabuhay siya pagkatapos ng ikatlong araw. Ibig sabihin, napagtagumpayan na niya ang kamatayan at tayo din naman, papagtatagumpayan natin ang kamatayan sa pamamagitan ng pananampalataya natin sa ating Panginoong Jesucristo. Napakahalaga ng buhay natin, yung mapuspos tayo ng Espiritu Santo dahil kung wala ang Espiritu Santo, hindi tayo mabubuhay. Hindi tayo magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Sikapin natin na tayo mapuspos ng Espiritu Santo sa paanong paraan, sa paghingi ng kapatawaran sa ating mga kasalanan dahil hindi sa atin ang Holy Spirit kung hindi tayo malinis sa ating mga puso. Hindi sa atin. Sabi nga niya, ang ating katawan ay templo ng Espiritu Santo. Paano sa atin ang Espiritu Santo? Kung ang puso natin ay napakadumi,
hanggat hindi natin ito nililinis, hanggat hindi natin ibinibigay sa harapan ng ating Panginoon lahat ng ating mga karumihan, hindi ito magiging malinis. Hindi ito kaya linisin ng anumang bagay. Ang dugo ng ating Panginoong Jesucristo ang maglilinis sa ating mga pagkakasala. Kaya nga ibinigay sa atin ang dugo ng ating Panginoon upang tayo mapatawad sa lahat ng ating mga kasalanan. Ang sabi nga sa Biblia, walang pinatawad kundi sa pamamagitan ng dugo, sa pag-aalay ng dugo ng ating Panginoong Jesucristo. Ang lahat ay pinatawad sa pamamagitan ng kanyang dugo. Pinatawad na tayo, kaya huwag na nating naisin pa. Bakit pa natin nanaisin na magkasala? Bakit pa natin nanaisin na mapunta sa impyerno? Kung tayo pala'y pinatawad na sa ating mga kasalanan, ano bang mas mahalaga sa atin? Yung mga bagay sa mundong ito o yung tayo magkaroon ng buhay na walang hanggan? Isipin natin mabuti. Ano bang nais natin sa buhay natin? Yung relasyon natin sa ating Panginoon? O yung mawala tayo, may layo tayo sa ating Panginoon? Tayo binigyan ng ating Panginoon ng pagkakataon na magkaroon ng buhay na walang hanggan doon sa langit. Kaya huwag natin sayangin ang nais lang ng ating Panginoon. Magtiwala tayo at magtiwala at manampalataya sa ating Panginoon. Ang ating Panginoon, binilang tayo na mga anak niya. Tayo dating nasa kadiliman, pero tayo nasa liwanag na. Tayo mga kaaway ng Diyos, pero ngayon, binilang tayo na mga anak ng ating Diyos. Tayo mga anak na itinuturo niya. Kaya bakit mo pa naisin na malayo sa ating Diyos? Bakit hindi mo na lang naisip na lumapit sa ating Panginoon? Bakit mo pa naisin na muli ka magkasala sa Kanya? Ginawa na nga ng ating Panginoon na mapalapit tayo sa Kanya sa pamagitan ng Kanyang bugtong na anak. Ang ating Panginoong Jesucristo ang siyang naging daan para sa atin upang tayo mismo ay makalapit muli sa ating Panginoon. Ang ating Panginoong Jesucristo, siya yung naging tulay sa pamagitan ng Kanyang kamatayan sa krus. Namatay siya para sa atin upang tayo ngayon ay lumaya na sa kamay ng mga diablong ito. Tayo maging malaya. Maging malaya na. Malaya na tayo sa kaparusahan sa impyerno. Kaya nga sinasabi ng ating Panginoon, kaya nga hindi na hatulan maparusahan ang mga taong nakipag-isa kay Kristo Jesus. Wala na ako sa kapangyarihan ng kasalanan at kamatayan sapagkat pinalaya na ako. Nagkapangyarihan ng Espiritu nagbibigay buhay sa pamagitan ni Kristo Jesus. Kaya nga sinasabi dito, ang nagbibigay buhay daw ang Espiritu Santo. So, sino magkakaroon ng buhay kung wala sa Kanya ang Espiritu Santo? Kaya nga, pahalagahan natin ang Espiritu Santo sa buhay natin. Kaya nga, naisin natin sa puso natin na tayo makahingi ng kapatawaran sa lahat ng ating mga kasalanan. Kaya nga sabi niya dito sa Roma, chapter 8, verse 5 to 13, ang mga namumuhay ayon sa hilig ng laman ay walang pinapahalagan kundi ang mga bagay sa hilig ng laman. Ngunit ang mga namumuhay sa Espiritu ay walang bagay na pinapahalagan kundi ang mga bagay na espiritual. Kaya nga mga kapatid, kung tayo ay namumuhay sa hilig ng laman, sa mga bagay sa mundong ito, wala tayong ibang pinapahalagan kundi mga bagay lamang na iyan. Pero kung ang pinapahalagahan natin yung mga bagay na espiritual, mas mahalaga sa atin yung manalangin, mas mahalaga sa atin yung magbasa ng Biblia, mas mahalaga sa atin yung magkaroon tayo ng relasyon sa ating Panginoon. Yun ang mga bagay na espiritual na sinasabi ng ating Panginoon. Ngunit kung kayo'y namumuhay sa hilig ng laman, kayo ay may kamatayan. Kaya nga kung kayo ay namumuhay sa Espiritu, nasa inyo ang Espiritu Santo at magkakaroon kayo ng buhay. Kaya nga, sa inyong pamumuhay sa hilig ng laman, ang Espiritu ay umaalis sa inyo. So, paano kayo makakapamuhay sa Espiritu kung kayo ay namumuhay sa hilig ng laman? Alisin natin yung hilig ng laman at ang Espiritu isa sa atin. Upang malaman natin at maunawaan natin mabuti kung paano tayo susunod sa kalooban ng ating Panginoon. Kaya nga, sabi niya, ano ba mapapala ng isang tao? Ano ba mapapala ng isang tao? Makamtan man niya ang buong daigdig, sinabi niya dito. Ngunit mapapahamak naman ang kanyang sarili. Ano ba ang maibabayad ng isang tao para mabawi niya ang kanyang buhay? Ano ba maibabayad natin sa buhay natin? Maibabayad ba natin ang buhay natin sa mga bagay na meron tayo sa kayamanan o pera? Hindi natin kayang bawiin ang ating buhay sa harapan ng ating Panginoon. Kahit pakamtan man natin ang ating lahat ng bagay sa mundong ito, kung hindi naman natin kayang bilhin yung buhay natin. Sapagkat ang buhay ay nasa Panginoong Jesucristo. Nasa Kanya ang buhay. Tignan ninyo ang pagsuway ni Eva at Adan.
Nung sumuway sila sa ating Panginoon, sa kanyang utos, anong idinulot ng pagsuway nila? Kamatayan ang idinulot nila. Ganon din sa mga Israel nung sila inilabas mula sa Ehipto. Ang sabi ng mga Israel, bigyan mo kami ng pagkain, bigyan mo kami ng tubig. Inilabas mo kami dito sa Ehipto para dalhin sa ilang at para patayin. Napakadaming reklamo ng mga Israel noon. Anong idinulot ng kanilang pagrereklamo? Kamatayan lang ang idinulot ng reklamo nila sa buhay nila. Kaya nga tayo, huwag nating tignan ng ating Diyos. Huwag nating tignan ng ating Diyos sa pamagitan lamang ng ating mga mata. Katulad ng mga Israel, nakatingin lang sila sa mga pagpapala sa buhay nila. Bigyan mo kami ng ganito, bigyan mo kami ng ganito. Napakarami nilang reklamo sa buhay nila. Wala silang ginawa kundi reklamo sa buhay nila. Kamatayan lang ang nagbigay sa kanila. Kaya nga tayo, huwag natin tignan ng ating Diyos sa pamagitan ng ating mga mata. Ibig ko sabihin yung mga pagpapala. Hindi tayo sumasampalataya sa ating Diyos dahil lamang sa mga pagpapala. Alam nyo, madalas ang tao, lumalayo siya sa ating Panginoon dahil nakatingin siya sa pamagitan ng kanyang mga mata. Ikino-compare niya mostly, lagi ang buhay niya sa buhay ng ibang tao. Bakit siya meron siyang ganun? Bakit siya wala ako? Bakit ako wala? Bakit siya meron siya ganun? Ikinukumpara natin yung mga pagpapala na iyan. Tinitignan natin ang Diyos natin sa pamagitan ng ating mga mata. Hindi natin tinitignan as bilang mananampalataya. Kaya nga sinasabi niya sabi ng ating Panginoon, tingnan natin. Tingnan niyo yung kwento ni Job. Yung kwento ni Job, nung mawala sa kanyang lahat ng bagay, oras ng pagsamba niya. Pero anong ginawa ng kanyang asawa? Aba, Job, anong ginagawa mo, Job? Aba, bakit? Sumasamba ako sa Diyos, oras ng pagsamba. Aba, Job, kinuha na lahat sa iyo ang lahat ng ari-arian. Kinuha na pati mga anak natin. Nagawa mo pang sumamba sa Diyos. Pero ano sabi ni Job? Hindi mo nauunawaan. Ang sabi niya, pagpapala lang ba tatamain mo sa ating Panginoon? Hindi mo ba gustong danasin yung mga paghihirap na ito? Nakita niyo si Job? Si Job ay dumanas ng mga hirap at mga bagay na ganun. Pero nagawa pa rin niya sumamba sa harapan ng Panginoon. Dahil si Job, hindi siya nakatingin sa mga bagay na meron siya. Kundi nakatingin siya sa pananampalataya niya sa relasyon niya sa ating Panginoon. Siya'y may takot sa harapan ng ating Panginoon. Kaya nga sinasabi dito, ang mata ang ilaw ng katawan. Kung malinaw ang iyong paningin, maliliwanagan din ang iyong paningin. Ang buong mong katawan. Kung malabo ang iyong paningin, mapupuno ng kadiliman ang iyong buong katawan. At kung ang liwanag ay madilim, talagang ikaw nga ay madilim. Kaya nga kung ang ating mga mata ay ginagamit lang natin sa harapan ng ating Panginoon, talagang hindi natin makikita ang pagkilos ng ating Panginoon. Hindi natin makikita ang ating Diyos sa buhay natin kung lagi natin tinitignan yung mga bagay na nasa paligid natin. Ang ating Panginoon ay Espiritu. Kaya nga sabi niya, sambahin mo ko sa Espiritu. Sambahin mo ko sa Espiritu. Yan ang kalugod-lugod na pagsamba sa akin. Kaya nga tayo sumasamba sa ating Diyos sa Espiritu at katotohanan. Sapagkat ang tayo ay namumuhay sa Espiritu. Yun ang nais ng ating Panginoon na tayo makapamuhay sa Espiritu. Kaya nga sa atin, sa pamumuhay natin bilang isang mananampalataya, sambahin natin ang ating Panginoon sa Espiritu at katotohanan. Dahil yan ang nais ng ating Panginoon para sa ating lahat. Ang pangako ng ating Panginoon ay magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Hindi dito sa lupang ito, kundi sa langit. Yun ang pangako ng ating Panginoon. Yun ang nais ng ating Panginoon para sa atin. Ang nais niya tayo manumbalik sa ating Panginoong Jesucristo. Magsisi tayo sa lahat ng ating mga kasalanan. Kaya nga, hanggat may pagkakataon tayo, lumapit tayo sa harapan ng ating Panginoon. Hanggat may buhay tayo, pagsisihan natin ang ating mga kasalanan. Alam niyo ba yung kwento ng prodigal son? Alam niyo yung kwento ng prodigal son. Yung bunso doon, hiningi niya yung kanyang mana. Nang nahingi na niya yung mana niya, umalis siya. Nagpakasasa siya sa kayamanan na meron siya. Nagpakasasa siya. Nung time na naubos na niya yung kayamanan niya, naghirap siya. Saan siya nagtrabaho? Naghanap siya ng trabaho doon sa babuyan. Saan siya natutulog? Doon na rin. Naghirap siya. Para bang gusto niya rin niyang kainin yung pagkain baboy sa sobrang hirap na.
Pero na-realize niya yung kasalanan niya. Babalik ako sa aking ama. Doon sa tahanan ng aking ama, maraming pagkain. Yung mga tauhan doon nakakakain na maayos. Ako dito naghihirap ako. Babalik ako sa kanya, pero sasabihin ko ganito. Ama, nagkasala ako, hindi niyo na ako dapat pag-ituring na anak. Ituring na lamang ninyo akong isang alipin. Ako'y nagkasala sa iyo at sa Diyos nagkasala ako. Ang kanyang ama, nung patakbo na siya papunta pa lamang, nakita na siya ng kanyang ama, nakadungaw sa bintana. Ang ating Panginoon, laging nakadungaw sa bintana ng kalangitan. Naghihintay lang na ma-realize mo ang iyong kasalanan. Maisip mo sa harapan ng Panginoon na ikaw ay nagkasala. Ang ating Panginoon ay nakadungaw lang doon sa kalangitan. Hinihintay ka lang niya na lumapit at magsisi sa iyong mga kasalanan. Pero may kwento dito. Mayroong kwento dito na ang kanyang kapatid na panganay. Anong nangyari sa panganay niya? Sa kapatid niyang panganay, bakit nandito ang ating kapatid ko? Bakit mo siya pinaghahanda ng ano? Lumayas na nga siya, di ba? Samantalang ako, naglingkod ako sa iyo ng mahabang panahon. Hindi ako tumigil, hindi ako sumuway sa iyong mga utos. Pero, hindi mo man lang ako binigyan ng isang tupang pinataba para may handog ko. Pero anong sabi ng kanyang ama? Ang akin ay sa iyo na lahat. Alam nyo, sino sa kanila ang lumayo sa Panginoon? Yung lumayas na bumalik o yung panganay? Yung panganay ang lumalayo sa ama. Alam niyo kung bakit? Dahil yung panganay, hindi niya alam yung damdamin ng kanyang ama. Pero yung bunso, alam niya yung damdamin ng kanyang ama. Kaya na-realize niya yung kanyang kasalanan. Tayo, nakaupo tayo dito. Nakaupo lang tayo dito, nakikinig ng salita ng Diyos. Tayo isang panganay. Hindi natin nare-realize yung kasalanan natin. Hindi natin nare-realize na malayo na pala tayo sa ating Panginoon. Although na sinasabi natin, malapit tayo sa Panginoon, Kristiyano na ako. Pero ang totoo, sa sarili mo, hindi mo alam na malayo ka sa Panginoon. Pero yung bunso, lumayo man siya sa kanyang ama, bumalik pa rin siya. Nagsisi siya sa kanyang mga kasalanan. Naunawaan niya kung anong kasalanan na meron siya. Pero yung isang panganay, hindi niya naunawaan ang kasalanan na meron siya. Hindi niya naunawaan yung damdamin ng Panginoon. Ganyan din tayo bilang isang mananampalataya. Nakaupo lang tayo dito, pero ayaw natin magsisi sa ating mga kasalanan. Sapat na ito. Bilang isang mananampalataya, sapat na para mapunta akong langit, magsisimba ako, gagawin ko ministry ko. Sapat na ito. Hindi natin alam na ang puso natin ay malayo na pala sa ating Panginoon. Gumagawa na lang tayo ng sarili nating paniniwala, pananampalataya. Kapatid, sinasabi ng Biblia, ang nagtitiwala sa kanyang sarili ay nagtitiwala lang. Pananampalataya sa sariling pananampalataya. Pero ang nagtitiwala, ang hindi nagtitiwala sa kanyang mga gawa, bagkus nagtitiwala siya sa Diyos, yun ang tunay na pananampalataya. Yun ang sinasabi ng ating Panginoon. Alam niyo, may patotoo ko sa inyo. Yung buhay ko, ipapatotoo ko sa inyo yung buhay. Alam ko, sinyal ko na sa inyo yung buhay ko. Nung bago ako dito sa Korea, napakainit ko sa pananampalataya. Nagtatrabaho ako ng yagan-jugan. Pero ang ginagawa ko, pagka-out ko ng umaga, gabi na ako uwi, diretso ako ng simbahan. Magbibiyahe ako ng papunta sa simbahan. Pag nagtrabaho naman ako ng panggabi, pag labas ko ng umaga, pupunta ako ng simbahan, araw-araw nasa simbahan ako. Mapagabi man yan, mapaumaga yung schedule ko, araw-araw nasa simbahan ako. Ang tawag sa akin, binansagan ako na taong simbahan. Dahil ang buhay ko yung umiikot na lang sa simbahan. One time sinabi ko sa Panginoon sa pagdarasal ko, Lord, maaari po bang gawin nyo na lang 6 days yung araw ng linggo at 1 day na lang po yung magtatrabaho ako? Pwede bang pagbalik ta rin natin yung araw na iyon? Mas gusto ko na 6 araw akong magsisimba sa iyo at 1 araw lang magtatrabaho. Hiniling ko yun sa Panginoon dahil sobrang nagagalak ako, sobrang nasisiyahan ako sa pagdarasal, sa pagdalo sa gawain. Everyday nasa simbahan na ako. Tuwing araw ng linggo, uuwi ako ng madaling araw. Hindi ako uuwi. Andun lang ako sa simbahan, nagdarasal ako. Hanggang madaling araw. Uuwi ako na magtataksi na lang ako. Wala akong, sabi ko, pag nasa bahay ako, may stress lang ako. Mas nagkakaroon ako ng kapayapaan sa loob ng simbahan. Yun ang buhay ko. Kaya binasagan nila akong taong simbahan. Yun ang tawag nila sa akin noon.
Pero dumating yung point na nakikinig ako ng salita ng Diyos, na ipinahayag nila doon yung preaching about sa Exodus, yung kautusan ng Diyos. Ang sabi doon sa kautusan ng Diyos, ang kasalanan ng magulang ay sisingilin ko sa kanyang mga anak, sa 3 at 4 na saning lahi. Alam nyo, talagang dinamdam ko yun. Dinamdam ko yun. Sabi ko sa Diyos, napaka-unfair mo naman. Ang aking mga magulang is walang pananampalataya. Ngayon may pananampalataya na ako. Eh di sa akin mapupunta yung 3 at 4 na saning lahi. Useless pala yung pananampalataya ko sa iyo. Sabi ko sa Panginoon, napaka-useless pala lahat ng ginagawa ko. Dahil kulang pa ako sa kaalaman sa salita ng Diyos noon. Dinamdam ko yung salita ng Diyos, naging laban ako sa salita ng Diyos. Sabi ko, napaka-unfair mo naman. Ganito yung sinasabi mo sa Biblia. Ang ginawa ko, 3 buwan ako nagtago. Lumayo ako sa Panginoon. 3 buwan akong hindi nagdasal, 3 buwan akong hindi nagsimba, 3 buwan akong nasa bahay. Hindi ako nagparamdam sa Panginoon. Sabi ko, napaka-unfair mo. Hindi na ako magsisimba, hindi na ako mananampalataya sa iyo. Ganun pala yung gagawin mo. Susumpain mo lang pala ako sa 3 at 4 na saling lahi. Useless lang lahat ka sa kanya. Pero, one day, na-realize ko sa puso ko, may kulang sa buhay ko. Sabi ko, Lord, I miss you. Sabi ko sa Panginoon. Sabi ko, pupunta ako sa simbahan ulit. Sabi ko sa Panginoon, Lord, alam nyo, malayo pa ako sa simbahan, nakikita ko yung pintuan ng simbahan. Non-stop na yung pag-iyak ko. Sabi ko sa kanya, Lord, sobrang namimiss kita. Sobrang namiss kita, Lord. Sorry. Lumayo ako sa iyo. Inilayo ko yung sarili ko sa iyo. Nagkasala ako sa iyo. Sorry, Lord. Sobrang namimiss talaga kita. Napakalayo ko pa sa simbahan. Non-stop na yung pagluha ko. Sa harapan ng Panginoon. Lord, ano bang pwede kong gawin para makabalik ako sa iyo? Ano sabi ng Panginoon? Mag-fasting ka. Never ko, Lord, ginawa yung fasting. Mag-fasting ka. Ginawa ko yun. Nag-fasting ako ng 3 araw. Para lang makabalik ako sa harapan ng Panginoon. Yung presensya ng Panginoon katulad ng ginawa ni David. Nag-fasting ako ng 3 araw. Pagdating ng 6 na araw, pagkatapos ng fasting, habang ako'y nasa kwarto, nagdarasal ako sa Panginoon. Bigla akong nakarinig ng malakas na tunog na kala mo na guguho na yung building. Mula sa bubungan, bumagsak yung malakas na presensya. Binagsak ako ng Panginoon sa sahig. Nasa sahig na lang ako na bumagsak ako. Alam nyo, nung nasa sahig na ako, nakadapa na ako sa lakas ng impact ng presensya. Presensya ng Panginoon pala yung dumating. Ang sabi ng Panginoon, narinig ko ng malakas na tinig na sinabi sa akin, pinatawad na kita sa iyong mga kasalanan. Pinatawad na kita. Doon ako umiyak na sobra sa Panginoon dahil tinupad niya yung pangako niya. Sabi niya mag-fasting ka at patatawarin kita sa iyong mga kasalanan. Doon ko naramdaman muli yung makalapit ako sa harapan ng Panginoon. Sabi ko sa kanya, maaari ba kitang awitin bilang pasasalamat? Yun yung create in me. Bigyan mo ako ng panibagong puso. Bigyan mo ako ng panibagong puso. Isang puso. Huwag mo akong ilayo sa iyo. Huwag natin hangarin na malayo tayo sa harapan ng Panginoon. Alam nyo, isa pang patutuko sa inyo. Nang nasa company ako, sabi ko sa kanya, walang hangin. Walang hangin sa paligid. Ganito, tahimik lahat ang paligid. Lumabas ako ng company, nagdasal ako sa kanya. Lord, ako isang makasalanan. Pero bakit mo ako ginagamit bilang instrumento para mangaral ng iyong salita? Kung talagang kasama kita sa pangangaral ng salita sa ministry na ito, ipinadala mo ako talaga dito sa Gimje para mag-ministry. Sabi ko sa kanya, kung talagang ako isinugo mo para sa kanilang lahat, sabihin mo na sa akin na wala akong pananampalataya. Pero ito ang kahilingan ko sa iyo ngayong oras na ito, sabi ko. Magsalita ka sa akin sa pamamagitan ng hangin. Kausapin mo ako sa pamamagitan ng malakas na hangin. Alam niyo, naghihintay ako ng sumagot ang Panginoon. Nung papatalikod na ako, para bang disappoint ako sa Panginoon. Pero nung
tumalikod na ako. Isang malakas na buga ng hangin ang sumalubong sa akin. Alam niyo ano sabi ko sa kanya? Lord, salamat na marami. Walang hangin, pero kumuha ka ng malakas na hangin. Binuga mo yung malakas na hangin. Sabi ko sa mga halaman, kayong lahat ng mga halaman na nilikha ng Diyos, sabay-sabay kayong kumilos, sabay-sabay kayong sumayaw at magpuri sa ating Panginoon. Sabayan niyo ako sa pag-awit ng sing hallelujah sa harapan ng Panginoon. Alam niyo, lahat ng mga hangin, ng mga puno, gumalaw silang lahat bilang katugunan ng Panginoon na talagang kasama natin ang ating Panginoon. Masasabi ko na kahit wala tayong simbahan, huwag niyong hangarin ng simbahan. Dahil sinasabi ko sa inyo, hindi kayo maliligtas ng simbahan. Ang magliligtas sa inyo ang Panginoong Jesucristo. Ang salitang ipinapahayag ko sa inyo. Sinabi ko sa Panginoon, kung talagang kasama mo kami, kung talagang isinugo mo ko sa kanilang, magsalita ka sa hangin. Nagsalita nga ang Panginoon sa pamagitan ng malakas na hangin. Walang hangin pero ginawa niya ng paraan para lang maniwala ako na kasama natin ang Panginoon. Kaya sinasabi ko sa inyo, hindi ang simbahan ang magliligtas sa inyo, kundi ang Panginoong Jesucristo talaga magliligtas sa inyo. Maraming tao sa simbahan, ang daming tao sa simbahan, pero hindi nila alam ang damdamin ng Panginoon. Nandun lang sila, nagsisimba, nandun lang sila, napakadami nila. Pero kasama din nila sa loob ng simbahan, pero malayo ang puso nila sa Panginoon. Kaya nga sabi ng Panginoon, kapag lumapit kayo sa Kanya, bibigyan ko kayo ng bagong puso at bagong espiritu. Ang masawayin ninyong puso ay gagawin kong pusong masunurin. Bibigyan ko kayo ng aking espiritu upang makalakad kayo ayon sa aking mga tuntunin. At masunod ninyong mabuti ang aking mga utos. Yun ang sabi ng ating Panginoon. Masama man tayo sa harapan ng ating Panginoon, kaya niya tayong bigyan ng panibagong puso. Kung hihiling lang kayo sa Panginoon. Mag-renew lang kayo. Huwag niyong i-ignore ang ating Panginoon sa buhay ninyo. Kayo mismo, huwag niyong ilayo ang sarili niyo. Ilapit niyo ng ilapit ang sarili niyo sa Panginoon. The more na nahihirapan kayo, the more na ilapit ninyo ang sarili niyo sa harapan ng ating Panginoon. Kasi nga ang pangako niya, bibigyan ko kayo ng panibagong puso. Bibigyan ko kayo ng panibagong espiritu. At ibibigay ko pa sa inyo ang Espiritu Santo para lang masunod ninyo ang aking kalooban at masunod ninyo ang aking mga utos. Kaya mga kapatid, ano man ang mga kasalanan na meron tayo na kayo lang na nakakaalam, ilapit ninyo sa harapan ng ating Panginoon. Kung kinakailangan nyo sabihin sa Panginoon, Lord, nais ko nang marinig mula sa iyong tinig. Mangusap ka sa akin. Kung kinakailangan na humingi kayo ng sign sa harapan ng Panginoon, humilin kayo. Kung yan ang nais niyo, kung yan ang pananampalataya ninyo, para lamang masatisfied kayo na maraman ninyo na kasama ninyo ang Panginoon. Amen. Walang masama basta bigyan nyo ng pananampalataya. Lumapit kayo sa harapan ng ating Panginoon. Huwag niyong ilalayo ang sarili ninyo dahil kapag inalayo niyo yung sarili niyo, ano sabi ng Panginoon? Magpakasama ang gusto magpakasama. Magpakabanal ang gusto magpakabanal. Pero hahatulan ko kayo batay sa inyong mga gawa pagdating ng araw ng paghuhukom. Sa ngayon, malakas tayo. Wala tayong karamdaman. Sa ngayon, okay pa yung buhay natin. Pero paano kapag dumating na yung mga bagay na iyon? Doon ka palang magsisisi sa iyong mga kasalanan. Lumapit ka na hanggat may oras pa. Dahil kapag wala ka ng oras, katulad ng isang mayaman, wala na pagkakataon para magsisi pa sa iyong mga pagkakasala. Kaya nga hanggat may pagkakataon ka, ilapit mo na sa Panginoon ang lahat ng mga kasalanan mo. Pagsisihan mo at bibigyan ka ng Panginoon ng bagong espiritu at bagong puso at ipagkakalob sa iyong Holy Spirit. Yan ang pangako ng ating Panginoon. Hilingin natin sa ating Panginoon na sumaatin muli ang presensya niya. At tayo mismo, yakapin natin ang ating Panginoon, yakapin natin ang kanyang presensya sa buhay natin. Nang sa ngayon, kahit na dumanas tayo ng mga pag-uusig, mga paghihirap, masaya pa rin tayo lumalakad sa harapan ng ating Panginoon. Katulad ni Job. Lagi niyong iisipin si Job sa buhay ninyo. Si Job, kahit na dumanas yung mga pagsubok, mga hirap, nanatili pa rin siya sa pagsamba sa Panginoon. Nanatili siyang tapat para sa Panginoon.
Kaya nga tayo ngayon sa oras na ito, manalangin tayo na sabay-sabay sa harapan ng ating Panginoon at papagsisihan natin ang ating mga kasalanan. Kung tayo man, nararamdaman man natin na malayo tayo sa ating Panginoon, alam ng Panginoon yan. Alam ng Panginoon. Alam ng ating Panginoon, kung tayo malayo sa